Guys, let me introduce to you sa breeding system na ginagamit ko, no? So, itong breeding system na ginagamit ko, tinatawag ko itong breeding system analysis model or ito yung old school na fishbone analysis model, ano? So, itong fishbone analysis model na to, it has been used already by the companies, by the people during World War that helped them understand better kung ano yung meron sa kanila. So, I was surprised na magamit ko rin ito dito sa breeding program ko, no? So, para mas maigsi, ang tawag ko dito is BSAM or Breeding System Analysis Model. So, analytic ang model na to, ano? Because we will be identifying the characteristics, the strength and weaknesses of our bloodline. So, ito, ano, for the sake of example, ito yung Bruce Barnett sweater natin. So, Bruce Barnett sweater na bloodline kasi nga, tanging breeder lang ang makakaalam ng bloodline nila. Ako, sa pagkakilala ko sa bloodline na hawak ko, ito siya. So, kung makikita nyo sa fishbone, sa tail end niya, meron siyang flight, ano, may lipad. Kasi makikita nyo naman, ako nakikita ko, malakas talaga sila bumangga. And then, yung lipad nila is frontal vertical. Frontal vertical. So, humaharap, tapos humaharap talaga sila, tapos vertical lang ganon. So, talaga napakabilis umakyat. And because of that, kaya nila nagagawa yun dahil may malapad silang wingspan. May malapad silang wingspan. And kaya nilang pumosisyon sa ere because they have flexible body. They have very flexible body. So, as pure, that's what I have known about Bruce Barnett sweaters. Ito naman, sa kabilang fishbone model or BSAM model natin is the blue face hatch. Ano? Ito yung blue face hatch naman natin. Ang pagkakakilala ko naman sa kanya, yung game niya siya, ano, very deep game siya. Very deep game. Grabe ang power. Nalakas talaga siya. And then, yung tolerance na, ano, yung pain tolerance niya, kaya niyang magbigay ng palo at kaya din niyang tumanggap ng palo. Kahit basag-basag, durug-durug na siya. Kahit ulo na lang niya ang buhay, tumutok ka pa rin. So, ilang beses ko na nakita at naranasan yan. That's why kilala ko na itong mga blue face hatch natin. So, ngayon, since kilala ko ang parehong characteristics nila, ito-cross ko sila, no? Ito-cross ko sila, yan. So, for the sake of crossing sa kanila, so, makakagawa ako ngayon sa kanila ng battle cross or battle stag. So, ngayon, itong battle cross or battle stag, it will result high vigor individual na combination ng characteristics nila. So, characteristic ng Bruce Barnett, itong frontal vertical, characteristic din niya ang flexible body, characteristic din niya itong mahabang wingspan, and then ang maibibigay naman itong blue face hatch, mabibigyan niya ng power, and then mabibigyan niya ng mataas na pain tolerance, and then talagang deep game siya. So, ito yung theory ko pag magkukross ako. So, complementary siya, as I was hoping, lalaman ko lang or mako-confirm ko siya once na lumabas na yung actual na product ng breeding. Pero, theoretically, ito ang ginagamit yung model for analysis kung paano ko silang i-cross. Kasi, it may result different kung ito, ibang klaseng hatch to. Kasi maraming hatch ang grounder. Bakit blue face ang pinili ko? Kasi, because of their ability. So, sa mga kasama natin, ano, so this is just an example na ipapresent natin, ano, sa 2-day breeding course natin na gaganapin sa Baras Rizal. So, itong 2-day breeding course natin, didiscuss natin detail, hihimay natin in detail ang mga karakteristik ng manok na hawak natin, ano. So, pwedeng hindi pa natin sila na-appreciate, but after this, pag na-plot natin ang breeding system analysis model na to, it will come out na matutuwa tayo dahil we will be opening our new eye with the new perspective sa breeding dahil mas makikilala natin ang mga manok natin.